natin ngayon. Kasi parang naisip ko nga, dapat kasi sa OBS to, pero naisip ko na i-message na kasi parang I want to encourage din every one of us sa bagay na to. Yan. So, ang title ng message natin for today ay mali. Ayan, God's perspective in life. Ayan. So, sabihin nyo nga perspective. Ayan. Paano pag sinabing perspective? Diba yung yun, pananaw, paningin, POV. Ayan, diba? So, kung paano kang tumingin, ayan, sa buhay. Ngayong umaga na to, pag-aaralan natin, ano yung mga tingin, diba? O direksyon ng buhay natin na pinapatingin sa atin ni Lord. Okay? So, ano to, kay Jayjan to, kaya panay si Jayjan din yung mai-share ko sa inyo. Ayan, kasi isang araw, inimbitahan si Jayjan, tapos yung kanyang asawa, na mag-preach sa ibang bansa. It so happen na ang social kasi nung church na nag-invita sa kanila, dinala sila sa hotel. Tapos dun sa hotel na yon, dun sila, ang room nila ay nasa 37th floor. Wow, social, di ba? 37th floor, ang taas-taas. Ngayon, time na kasi para matulog. Matutulog na sana silang mag-asawa. Ngayon, bigla silang nakarinig ng tunog ng fireworks. Pagtingin nila dun sa window, nakita nila nga yung fireworks. And amazed na amazed sila kasi nung pinanood nila yung fireworks, naisip nila na iba pala yung itsura ng fireworks sa baba sa itsura sa taas. Kasi nga ang taas, di ba, nung 37th floor. Tapos hindi yan yung picture, pero ang ganda-ganda daw. Parang naisip niya na minsan pala sa buhay daw natin, yung yung tingin natin to sa ganitong bagay, para sa atin maganda na. Pero we never know, pag tumingin pala tayo sa kabila o kaya sa ibang view, maganda rin pala. Diba? Kaya parang naisip niya doon na tayong mga tao, may iba't iba tayong paningin at pananaw na kailangan ipasakop natin sa Panginoon. Kaya nga meron daw tatlo tayo na kumbaga parang paningin. Una daw, yung insight na tinatawag. Next, yan yung sample pag tumitingin ka daw sa microscope. Diba? Kunwari, pagka yung natural lang na mata yung ginamit mo, wala ka naman talagang makikita di ba? Kunwari, dun sa sa bagay-bagay. Pero kapag microscope mo, makikita mo may mga butil-butil pala dyan, may mga microorganisms palang nabubuhay, di ba? Dyan sa di ba? Sa kuko mo. Ayan. Di ba? Kaya parang ang tawag doon ay insight. Ayan. Paningin kapag ginagamit yung microscope. Sunod naman ay foresight. Itong foresight naman, ito naman yung paningin or pananaw kapag gumagamit ka naman ng telescope. Diba, malayo yung isang bagay, gusto mong makita yung butas-butas dun sa moon, dun sa buwan, di ba? So, ang gagamitin mo, telescope, para makita mo yung pores, yung pores ni moon, di ba? So, para makita mo, ma-appreciate mo, di ba? So, ang tawag dun ay foresight, kung malayuan. Ngayon naman, yung oversight. Ang oversight naman is, ito yung pananaw na pag kunwari nasa helicopter ka, tapos titingnan mo yung Jamboree Lake, di ba? Yun yung oversight na tinatawag. Nakita mo lahat, di ba? Kita mo yung top view, kumbaga, ng isang bagay. So ngayon, sino ang meron lang kakayahan na one time, makita lahat ng yan? Insight, foresight, oversight. Walang iba kundi ang Diyos. Diba? Next natin. Next natin. Yan. Ang Diyos. Diba? Walang iba kundi ang Panginoon. Pag tinitingnan niya tayo sa mundo, diba, outside, nakikita niya bawat individual. Nakikita niya tayo as a whole, nakikita niya yung pinakaloob mo, yung kalagayan mo, as in nakikita niya lahat. Past, present, future, nakikita niya lahat. Kaya nga daw dapat iugnay natin sa Diyos yung mga buhay natin in order for us to have a little bit of insight, a little bit of foresight, and a little bit of oversight. Diba? Of what's going on in our lives. Diba? Na kinakailangan ilagay natin sa Panginoon yung ating mga pagtitiwala para malaman natin yung mga bagay-bagay. Ngayon, kapag pinagsama-sama mo yon, a little bit of insight, foresight, and oversight, ang kalalabasan niya ay hindsight. Next natin, hindsight. Ayan, hindsight. Ayan, hindsight. Pag sinabing hindsight, ito naman yung pinagsama-samang lesson
after ng isang pangyayari. O yung ibang tawag nga doon nila ay life lesson. Yung kunwari, nangyari tong bagay na to, may natutunan ka, may pagkakamali kang nagawa, may natutunan ka. Ang tawag doon ay hindsight. And marami daw sa atin, kailangan mag-pray ng ganon, na magkaroon tayo ng ganon, ng hindsight. Nang sa gayon ay matuto talaga tayo sa buhay. Kaya naman ipag-pray nyo, di ba? Itong 2025, matuto tayo sa lahat ng mga dinadanas natin. Sana ang kalooban ng Panginoon, wag lang tayo basta matroma. Wag lang tayo basta mapuno ng fear. Sa lahat ng mga nangyayari sa atin, maganda, we take it as life lesson. Diba? Sabi nga daw nila, there is no such thing as mistake, only life lesson. Diba? Halimbawa, nagkamali ka sa bagay na yan, mag-move on ka agad, mag-move forward ka agad, diba? And take it as life lesson. Amen? Kasi sabi nga daw, ito, sa uluhin nyo to, ilagay nyo sa inyong, itatak nyo sa inyong puso. Sabi dyan, if we change the way we look at things, the things we look at change. Diba? Kapag daw iniba natin yung tingin natin sa isang bagay, may iba rin yung bagay na yon. Naintindihan? Sino dito nakaranas na makakita, for example, sa kaklase, unang pakilala, o ito nga pala si Jason. Diba? Unang tingin mo kay Jason, hindi naman gwapo. Pero after ng mga ilang araw, ang gwapo pala ni Jason, kaya crush mo na tuloy. Diba? Ganon din, kunwari sa mga babae, diba? Parang unang pakilala sa'yo, oy, ito pala si Micaela. Diba? Unang pakilala sa'yo, parang hindi naman ganon kagandahan. Pero parang as the days goes by, diba? Yung parang habang tumatagal, ay, ang ganda pala ni Micaela. Diba? Parang ganon, diba? Kasi, totoo yan, if we change the way we look at things, the things we look at change. Nung nalaman natin yung Bible, nalaman natin na dapat pala kapag may problema, suliranin, di ba? We count it all joy. Di ba? Ibig sabihin, sumasaya tayo. Bakit? Kasi nagpo-produce yun ng endurance sa atin, perseverance, di ba? Nagpo-produce ng patience. So maganda ang resulta. Kasi totoo na if we change the way we look at things, the things we look at change. Parang, kumbaga, parang attitude, tama? Nung yung dalawang businessman, pinadala sa islang walang sapatos, ang sabi nung isa, iuwi nyo na ako, walang nagsasapatos. Yung pangalawa naman, ang sabi, magpadala kayo ng sapatos, magbebenta ako ng mga sapatos. Diba? Kasi, if we change the way we look at things, the things we look at change. Kaya nga naman, ngayon 2025, baguhin natin ang pananaw natin. Kung meron kayong mga bara, muta sa mga mata ninyo, tanggalin natin ngayon 2025. Diba? Wag mo nang stay pa dyan. Diba? Wag mo nang alagaan, babyhin, at i-treasure. Ayan. So, take it off, remove it in Jesus' name. Kaya naman sabihin mo sa katabi mo, ayusin ang paningin. Ayan. Kaya dito ngayon, tatandaan natin, madali lang tong tandaan, ano yung mga directions we need to look? Ano yung mga directions na pinapatingin sa atin ng Panginoon ngayong 2025. Ang galing makinig ni Vince. Ako na rin ngayon niya lang napakinggan. Talagang kinig na kinig. Ayan. So, number one ay, look up. Ayan. So, patingnan ng look up. Ayan. Ang unang direksyon na dapat tignan natin ngayong taon na ito is to look up. Ayan. Tingin sa taas. Okay? Kasi sabi ng Bible sa Psalm 121, I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Kaya naman, ngayong taon na ito, ang una natin gawin is to look up. Tingnan natin ang Diyos. Tingnan natin ang Panginoon. Diba? Kaya nga, halimbawang meron kayong mga problema, meron kayong mga pinagtatagumpayan ngayon, ang unang sinasabi ng Panginoon sa atin, ang unang pabaon, look up. Diba? Ang mga Israelita, tatakas sila mula sa Ehipto. Nakita nila sa unahan may Red Sea. Nakita nila sa likod may humahabol na mga kalaban. Di ba? Kahit saan sila tumingin, di ba? Ay may kalaban, may challenge. Pero anong sabi ng Panginoon? Tingin kayo sa akin. Di ba? Nung tumingin sila sa taas, doon sila nagkaroon ng daan. Di ba? Yung Red Sea na hati. Di ba? Naging tuyong daan. Kaya naman nagkaroon sila ng solusyon sa kanilang problema. And every time nga na meron tayong mga suliranin at problema, don't look at others. Huwag kang tumingin dyan sa katabi mo.
Kailangan mo ng pera, wag mong titingnan yan. Wala rin yan. Joke lang, Jesus name. Ayan. Kapag kailangan mo ng kaibigan, wag ka rin titingin dyan. Kasi, ano yan, ever failing. Ang tao, di ba? Talagang minsan sumasablay. Tingin ka kay Lord. Di ba? Hindi, yung katabi mo ang sandigan. Hindi siya ang kailangan. Di ba? Si Jesus. Yan ang sinasabi ng karaoke ng ages. Si Jesus. Di ba? Kaya naman, tingin tayo sa Kanya. Amen? Sa maraming mga tao daw ngayon, next natin, nakakaugalian na natin ang tumingin sa baba. Tama? Because of our cellphones, iPads, and gadgets, lagi tayo nakatingin sa baba. Unknowingly, hindi nyo napapansin, di ba? Lagi na kayo nakatingin sa baba. Kaya nung nakaraan ng YA, di ba? Sabi ko sa YA, gusto ko maging kagaya ako ni Gab, tumayo. Talagang, di ba? Kasi, in order daw na, medyo, sa lahat ng mga nakakaranas ng mga bad back pain, ang una talagang sinasuggest ng doktor, ayusin ang posture. Di ba? Dapat ayusin ang tayo. Di ba? And, many of us, di ba? Many in this generation, nasisira na ang tayo because of gadget. Di ba? Laging school. Sa work. Di ba? Kahit sa bahay. Ganun din, di ba? Hindi natin napapansin, lagi tayong naka-look down. Pero ngayong taon na ito, baguhin natin. Lagi tayong mag-look up. Huwag naman pag may kausap, ha? Kausap, ha? Di ba? Huwag naman ganon. Okay? Kailangan, ibig sabihin nun, tumingin ka lagi sa Diyos. Kaya nga meron isang babae, lumapit siya sa isang doktor kasi nakakaranas siya palagi ng anxiety tsaka depression. Sabi niya, Dok, ano bang maipapayo mo sa akin para mawala yung tsaka nahirapan akong huminga. Ngayon alam niyo sinabi ng doktor, sabi niya, pwede ba na, sige, bibigyan kita ng medicine ngayon, pero can you do me a favor? Within 4 weeks o isang buwan, ang gawin mo, pag papasok ka sa tren, tingnan mo yung kisame nung tren. Pag papasok ka sa isang establishmento, tingnan mo yung kisame nila. Pag lumalakad ka sa mga buildings, tingnan mo yung ganda ng building sa taas. Ugaliin mo na tumingin dun sa kisame. And alam nyo, after 4 weeks, bumalik yung babae na yon. Sabi niya, Dok, nabawasan yung anxiety ko, nawala yung depression ko, tas hindi na ako hirap huminga. Sabi ng doktor, alam mo kung bakit? Kasi hindi ka na laging nakaganyan. 'Di ba? Yung chest mo, umayos na. 'Di ba? Nakahinga ka na ng maayos kasi lagi ka naka-look up. 'Di ba? Kasi nga, ganun din, may paliwanag kasi ang mga doktor regarding sa mga laging nakaganon. 'Di ba? Pag lagi ka nakaganon, hirap ka huminga. Try nyo. 'Di ba? Pero pag laging maayos, 'di ba? Lagi ka naka-look up, aayos ang iyong pakiramdam, aayos ang hininga mo. 'Di ba? So, ganun din sa buhay sa Panginoon, sa buhay espiritual, na dapat anuman ang mangyari, lagi kang naka-look up, lagi kang nakatingin sa Panginoon. Di ba? Pag may mga bad times, bad situations, bad seasons, laging tingin sa Diyos. Kasi kapag hindi ka na nakatingin sa Diyos, wala na. Di ba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, sa lahat ng mga nagkakaroon ng problema, di ba? Nagkakaroon ng problema sa tao, sa church na hurt, tingin ka lagi kay Lord kasi. Kasi kapag hindi ka na nakatingin kay Lord, ma-hurt ka talaga. Tama? Di ba? Kaya dapat ibalik natin yung tingin natin kay Lord. Kaya tingnan nyo, sabi ng Psalm 105:4-5, look to the Lord and His strength. Seek His face always. Remember the wonders He has done, His miracles, and the judgment He pronounced. Amen? Kaya kailangan mo ng finances. Look up. Diba? Malay mo, may malaglag dyan. Kailangan mo ng ganito, ng ganyan, look up. Tingin ka kay Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, look up. Pangalawa na dapat tignan natin ay, ang tingin natin ay pangalawa, look in. Una, look up. Pangalawa, look in. Ibig sabihin ng look in naman, tingnan mo yung loob. Tingin ka sa loob. Ba? Kasi sabi ng 1 Samuel 16 verse 7,
But the Lord said to Samuel, "Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look out at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." Si Lord, tumitingin siya palagi sa puso. Halimbawa, umaawit ka, hindi naman dun sa tono mo. Minsan lang. Ayan. Dun sa puso. Di ba? Minsan, oo, di ba, ano naman tayo, aminado tayo doon, minsan na-out of tune ka pag kumakanta. Pero, bukod sa tono, bukod sa boses, ang una mong chinu-tune in, chinu-tune up, o chinu-tune, bahala kayo, tune-tune, di ba, ay yung puso. Na mahalaga, kung meron mang unang nakatono dyan, ay puso muna. Amen? Kasi si Lord ay laging tumitingin sa puso, sa loob. Although ang tao sa labas palagi, kunwari pag tinanong, di ba, Gab, ano gusto mo sa isang babae? Maganda. Yan. Pretty po. Mabango. Haba ng hair. Ganon, di ba? Gabi, anong gusto mo sa isang lalaki? Ay, makisid po. Pogi, gwapo. Di ba parang minsan, pag kunwari tinanong mo yung tao, appearance agad. Yung labas. Hindi ko naman masisisi kasi nga naman, araw-araw, pag kunwari inasawa mo yun, araw-araw, yun ang didilatan mo eh. Yun, pagising mo sa umaga, mukha niya agad ang titingnan mo, di ba? Kaya okay lang na humiling ka ng maganda, pogi. Pero madalas, di ba, ang Diyos tumitingin sa puso. Kaya nga daw dapat tayo ganon. Pag pumili tayo ng makakasama sa buhay, puso, tingnan mo muna yung puso. Katono ba niyan yung puso ng Diyos? Okay? Pag pipili ka ng kaibigan, dapat sa loob muna. Diba? Kapuso ba niya ng Diyos? O ilalayo ka niyan sa Diyos? Diba? Kailangan bago ka pumili ng kaibigan, look inside. Diba? Hindi yung laging labas. Uy, gusto ko yan, mayaman yan. Uy, gusto ko yan, cool. Uy, gusto ko yan, famous. Popular. Diba? Sikat sa Facebook. Hindi ganon. Dapat look in. Look inside. Naintindihan? Kasi nga, tingnan nyo, sa Psalm 139, sabi rin dyan ng psalmist, "Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting." Yung psalmist, pinagpe-pray niya palagi yan na, "Lord, saliksikin mo nga po yung puso ko." Diba? "Lord, saliksikin mo po yung isip ko." Diba? Lagi siyang nagpapalinis sa Panginoon. Kaya nga si Jay Jan, nung nalaman ng nanay niya, kasi dadalhin niya sana yung nanay niya sa Lord, nalaman niya na na Christian na si Jay Jan. Sabi nung nanay niya, "Hoy, na-brainwash ka na!" Sabi nung nanay niya ganon. Sabi niya sa mama niya, "Mommy, my brain has been washed." Sabi ganon. Diba? Parang pinagmalaki niya na, oo, na-wash talaga yung brain ko. Diba? At sabi niya sa mama niya, "Kung alam mo lang, mama, kung ano yung nasa brain ko, matutuwa kang na-wash yung brain ko." Diba? Kasi noon, ang dami niya daw mga naiisip na kasalanan. Diba? Alam nyo, ganun din tayo sa Panginoon. Ngayon, 2025. Lagi tayong magpasaliksik ng ating mga puso, ng ating mga isipan. Kung okay pa ba to? Kung nasa tono pa ba to? Diba? Kung okay pa ba tayong mag-isip? O wala na? Diba? Sino sa inyo habang tumatagal, naligaw na, nawala sa direksyon? Hindi yan kalooban ng Diyos. Habang tumatagal tayo, kagaya ng sinabi ni Sister Risa kanina, Sister Rachel, diba? Habang tumatagal tayo, mas lalo tayo nai-inlove sa Diyos. Mas lalo tayo dapat na gustong-gustong makita si Lord. Hindi yung nai-sway ka na. Naintindihan? Kaya lagi mong tignan ang iyong sarili. Yung loob mo, ipacheck mo kay Lord. Diba? Okay? Kaya si Jay Jan, nung sila ay nasa hotel, ugali niya kasi na mag-check ng mga bagay-bagay doon sa hotel. Check niya yung mga tokador, check niya yung mga lagay ng damit, check niya yung CR. Maya-maya, nagulat yung asawa ni Jay Jan kasi sumigaw siya. Ah! Sumigaw siyang ganon. Di napatakbo yung asawa niya. "Ano nangyari?" Sabi niya doon sa asawa, "Tingnan mo yung ilong ko." Yung pala, nakakita siya ng magnifying mirror. Ngayon, pagkatingin niya kasing ganun sa ilong niya,
panayang blackheads. Ang daming blackheads tapos butas-butas. Sabi niya, look at my nose. Sabi niya, kadiri. Parang ganon. Kasi nga, magnifying mirror yon. And alam nyo, sa atin daw, sa buhay din daw natin, kapag daw tayo tumingin sa mirror daw ng Diyos, ano kayang makikita natin? Mapapasigaw din kaya tayo, ang pangit! Di ba? Diba parang mapapasigaw din kaya tayo na sa mga nakikita natin, di ba? Sa karumihan na meron tayo, di ba? And kahit anong, kung halimbawa lang na nag-look in na tayo, kung halimbawa lang na nakita na natin yung pagkakamali natin, tatandaan natin, huwag tayong umalis sa Diyos. Huwag nating i-hate ang sarili natin. Sa halip, mas lalo tayong lumapit sa Diyos. Kasi kung ano man ang nakikita mo sa loob mo, aminado ka na, di ba, na wala kang pag-asa kung wala ka kay Jesus. Di ba? Pag kay Jesus, may pag-asa ka. Amen? Si Jay Jan nga, nung maliit pa yung bata, yung anak niya, namasyal sila na magtatay sa mall. Ngayon, edi pasyal-pasyal sila kasi hinahanapan niya si Kili ng yung asawa niya ng regalo. Ngayon nung nasa mall sila, napagawi sila doon sa parang Robinson, ganyan. Tapos nandun sila sa mga babasagin na section. Ngayon, doon sa babasagin na section, nakalagay talaga yung signage doon. When you break it, you purchase it. Diba? Yung parang kapag nabasag mo, bilhin mo. Diba? Siyempre, alam niya na minsan may mga tendency na gano'n kasi 4 years old pa lang si Michael noon, yung anak niya. Ngayon, di dahil ang dami-dami niyang iniisip, tapos parang nag-iisip talaga siya ng kanyang iray-regalo sa kanyang asawa, nalingat siya. Diba? Nawala sa kanyang hawak si Michael. Ngayon, nakita niya na lang, huli na ang lahat. Dito pa sa side eye niya. Sabi sa inyo, nag-slow mo daw ang lahat, nag-slow motion. Kasi nung paghawak nung Michael, nung anak niya, dun sa babasagin na salamin, nag-slow mo daw talaga. So isip-isip niya, hindi niya na daw mapigil. Ganun na. At maya-maya, nilapitan na siya ng manager. Tinuro yung nakalagay. Kapag nabasag mo, bayaran mo. Parang gusto niya daw gumanon. Sabi, parang gusto niya daw, hindi ako yan, yung batang yan. Diba? Pero, there's no way daw na maitanggi niya talaga yung bata. Kasi bakit? Anak niya yun. Hindi niya pwedeng, siya pagbayarin mo. Diba? Kasi wala siyang kakayahang magbayad. Diba? Bata pa siya. Kaya no choice, sino ang nagbayad nun? Walang iba kundi siya. And alam niyo, si Lord, sa paglulook in natin, alam natin, di ba? Hindi natin kayang bayaran lahat ng mga offense, lahat ng mga kasalanan, di ba, na nagawa natin. Kasi sabi nga ng Bible, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Di ba? Hindi naman hindi ka naman pusa para maging siya mang buhay mo. Hindi ka rin si Mario, 'di ba? Nakapagpatay ka na, ay ulit. Reset. 'Di ba? Hindi ka naman ganoon. May isang buhay ka lang. 'Di ba? Kaya hindi mo mababayaran yung kasalanan na 'yon. Kaya sino ang nagbayad? Walang iba kundi si Jesus. Kaya yan na nga yung good news, 'di ba? Na when you look inside at naramdaman mo, nakita mo na ang dumi-dumi mo, 'di ba? Nakita mo na ang makasalanan mo pala, diyan ka na tumingin kay Lord. Diba? Kaya may verse, diba, sa Bible, look to me and be saved. Tumingin kayo sa akin at maliligtas kayo. Diba? Kasi yun lang ang tanging paraan. Wala nang iba. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Diba? Hindi mo pwedeng takpan ng libo-libong religion yan. Hindi mo pwedeng takpan ng ang dami mong mga charity works na ginagawa. Diba? Kasi kahit good works, hindi makakapagligtas. Kaya sabi ko sa GC natin, kung limot mo na paanong maligtas, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by Him. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, kapag madumi na, tingin kay Jesus. Diba? Kapag madumi, palinis kay Jesus. Huwag kang tanggalin mo na sa isip mo yung kapag madumi, lalayo. Pag madumi, nakakahiya. Pag may nagawa, nakakahiya. Alis ng church.
punta sa Mindanao, nasa mundo ka pa rin. Pwede mo pa rin doon makita yung mga ano, pag nag-Facebook ka, nandun pa rin yung mga friends mo. 'Di ba? Ang makakapagpalaya lang sa iyo ay ano? 'Di ba? Walang iba kundi si Jesus. Ang makakapagpalinis lang sa iyo, walang iba kundi si Jesus. Kahit i-try mo with all your will, magpakabait ka, hindi mo kaya. With all your will, gusto mong lumaya, hindi. Gusto mong bumait, pero di mo magawa. Bakit? Kasi walang kakayahan ang tao. Tanging ang Diyos lang. Amen? At pag nalinis ka na niya, doon ka nababait. Amen? Pag nasa iyo na si Jesus, doon ka nabubuting tao. Di ba? Amen. Kaya tingin kayo kay Jesus. Kaya una, look up. Pangalawa, look in. Pangatlo, look back. Ayan. Ang kailangan natin gawin ngayong taon na ito, look up, tingin kay Lord, look in, laging ipasiyasat ang puso't isipan. Pangatlo, pag naka-look in ka na, mag-look back ka na. Sino ang ilo-look back? Ito, sakto dito, pag nag-look back ako, ito makikita ko. Yan, tama yan. Tama yung ilustrasyon natin. Kasi sabi ng John 1:29, the next day, John the Baptist yan John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Ayan. Sa theology, may tinuturo sila na nung time ng Old Testament, anong ginagawa nila? They look forward sa coming Messiah. Diba, nag-aantay sila na darating yung Savior of the world. So, halimbawang ito sila, they look dun sa future. Darating ang Messiah, ang Savior of the world. Nung panahon ng mga disciple, andito na si Jesus, nakatingin sila kay Jesus. Nakatingin sila dun sa Messiah, the living word, nandun. Kaya ligtas sila nung panahon ngayon. Ngayon, after ng Acts of the Apostles, tapos sa panahon natin ngayon, ano naman tayo? Look back sa ginawa ni Jesus Christ. Kaya pag mapapansin mo, pag tiningnan mo yung Bible panorama, yung cross sa Jesus, nasa gitna. Nasa gitna ng history, nasa center ng history, di ba? Nandun siya kasi it is His story. Di ba? Yung history, it is His story. Yan. Kaya yung cross nasa gitna. Yung mga Old Testament, tingin sila kay Jesus, maliligtas sila. Yung mga apostle, disciple, tumingin sila kay Jesus, naligtas sila. Tayong nandito, we will look back kay Jesus, maliligtas tayo. Amen? Ganon ka makapangyarihan si Lord. Past, present, future, kaya niyang iligtas. Amen? Amen. Amen. Maliligtas na yung eardrums mo. Ayan, okay? Past, present, future, maliligtas kayo. Kaya dito, merong isang artist, it so happen kasi na sumikat na siya. Ngayon, parang natripan niya, parang nagustuhan niya na bumalik doon sa kanyang hometown, doon sa pinanggalingan niya. E di lakad-lakad siya, pasyal-pasyal siya doon sa kanyang lugar. sa kanyang lugar. Yan. And nakita niya yung isang antique shop. Yan. Pagkakita niya doon, hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Alam niyo kung ano nakita niya? Nakita niya yung unang painting niya. Unang kanyang obra maestra doon sa antique shop na yon. nung hindi pa siya sikat. And ang itsura nung kanyang painting that time, ang dami ng scratch. Tapos yung frame ay sira na, wasak na. Tapos parang medyo faded na siya. Ngayon, yung painter na yon, hindi siya basta-basta magsiga-sigaan doon, pupunta doon sa antique shop at sabihin doon sa salesman, akin na yung painting ko. Sa akin yan. Di mo ba alam? Ngayon, kung gusto niya na i-reframe yon, i-restore yon, ayusin yun ulit, kailangan niyang lumapit doon sa salesman, bilhin. I-buy back yung kanyang painting. And alam niyo ba, si Jesus, ganun din ang ginawa niya sa atin. Next natin yung ulit yung picture. Diba? Ganun din ang ginawa ni Jesus sa atin. He bought us back. Ang totoo naman talaga, sa Kanya tayo, pagmamay-ari tayo ni Lord, kaso nasangla lang, naligaw lang, nawala lang, kaya ang ginawa niya, binili niya tayo ulit.
Niredeem niya tayo ulit. Kaya siya tinatawag na taga-tubos. Redeemer. Di ba? Na dapat, sa kanya ka naman talaga, pero dahil nasanla ka kay taning, nasanla ka sa kasalanan, binili ka niya ulit. Kaya siya ang redeemer mo. Ngayon, kung siya ang redeemer mo, kaninong pagmamayari ka na? Kay Jesus na. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, kay Jesus ka na. Kaya again, kung gusto mong ma-restore, kung gusto mong ma-revive, mabago ulit ang buhay mo, look back. Mag-look back ka sa ginawa ni Jesus sa krus ng Calvario. 'Di ba? Noon. 'Di ba? Kaya nga nung tumitingin daw sila ng asawa niya, nasa park kasi sila. Tapos merong isang truck, next natin, truck na nag-o-offer ng yung parang mag-paint. Kaya naming pinturahan ang bahay mo. Magagaling kami na decorator. Tapos nakita niya doon sa baba ng truck, established 2019. Parang gusto niya sabihin, parang ano ba kayo? Foolish ba kayo? Sabi ganon. Parang kiniklaim niyo na ang galing-galing niyo, expert kayo. Yung pala 2019 lang pala kayo na establish, parang ganon. 'Di ba? Way back pa yun 2020 or 2021. Yan. Ng mga panahon na yon. Kaya parang nakakita na kayo ng ganyan, yung parang Kikay establish 1986, 'di ba? Ganun din, 'di ba? Sandalite establish 1985, 'di ba? Alda establish, 'di ba? Yan. Basta kung kailan in-establish, makikita nyo. Tapos, kung kailan, kung kailan in-establish, mas matagal, mas subok na. Amen? Kaya meron isang shop sa London, laging binibilhan ng queen. Parang damit, doon siya bumibili, tapos doon siya nagpaparepair ng gown niya. Tapos nakalagay doon sa shop na yon, establish 1707. Diba? Kaya naman, 1707, tiyak na tiyak ka na ang gagaling ng mga doon. Diba? Mananahi, ang gagaling ng mga gumagawa ng damit doon. Kaya yung queen, doon na bumibili. Naintindihan nyo? Mas matagal, mas subok na. Amen? Pero alam nyo ba, ang Christianity, kailan na-establish? Grace naman. Yan, 2,000 years ago, na-establish yan. Di ba? Kaya naman, kung meron kang mapapagkatiwalaan, mapaglalagyan ng buhay, di ba, ay ang Christianity na. Bakit? 2,000 years ago, naitatag na yan. Bago ka pa isilang sa mundo na to, naitatag na yan. Pero many of us, di ba, tumatatag ng buhay, nagtatanong ng mga tanong, sa pinanganak lang noong 1970. Pinanganak lang noong 1980. Bayis ganda, anong palagay mo dito? Papa Jack, anong palagay mo dito? 'Di ba? Wherein, pwede naman tayong magtanong dun sa na-establish na noon pa. Amen? Amen. Kaya ang church natin, itong church, 2014, established to. 2021, NHA. Diba? Sandalite, Maine, 1985. Pero ang Christianity na meron tayo, yung Diyos na pinapaniwalaan natin, 2,000 years ago pa. Naintindihan? Amen? Kaya sa Kanya ka mamuhay. Sa Kanya ka magtanong, kasi established na yan. Billions of customers satisfied. Diba? Sa kanilang mga paglapit sa Diyos. Naintindihan? Kaya sabi mo sa katabi mo, lapit ka na kay Lord. Di ba? Kaya nga for example daw si Ella, tatanungin niya, magtatanong siya, paano pong pumunta sa Quiapo? O kaya sa Divisoria? Ngayon paglabas niya dyan sa labas, nakakita siya ng dalawang tao. Isang patay, isang buhay. Si Ella ba, tatanungin niya yung patay, saan papuntang Quiapo? Saan papuntang Divisoria? Turo mo sa akin. Hoy, hoy! Di ba? Hindi siya magtatanong kasi matalino siya eh. 'Di ba? Magtatanong siya dun sa buhay. Saan papunta Quiapo? Paano pumuntang Divisoria? 'Di ba? So dun sa buhay.
And alam niyo, maraming mga tao, tanong ng tanong sa patay. Confucius, anong lagay ko ngayon? Anong direksyon ng buhay ko? Buddha. Diba? Tanong ng tanong sa horoscope, sa zodiac sign. Kay Mang Ketong, may ganyan. Mang Tomas. Kung kanino nagtatanong, mga patay na. Diba? Magtanong ka dun sa buhay. Amen? Ang Diyos ng Kristyanismo, buhay ang Diyos noon. Kaya dapat nagtatanong ka doon. Kanino? Kay Jesus. Amen? Kasi buhay siya. Namatay siya pero nabuhay na mag-uli at hindi namatay magpakailan pa man. Buhay siya. Alive forevermore. Amen? Amen. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo nga, tanong ka kay Lord. Sabi mo, doon tayo sa buhay. Okay? Doon tayo sa buhay. 2,000 years ago. So, una, look up. Pangalawa, look in. Pangatlo, look back. Pang-apat, yan, look around. Ngayon, alam mo na kung ano ang sagot sa problema. Alam mo na ang sagot sa kasalanan, sa mga suliranin ng buhay. Ano na ang kailangan mong gawin ngayon? You must look around. You need to look around. And i-sense natin, sino ang kailangan ng tulong? Sino ang kailangan ng savior, ng tagapagligtas? Sino ang kailangang i-evangelize, i-reach out? So we need to look around. Kaya ngayong 2025, di ba, lakihan mo pa yung iyong perspective. Lakihan mo pa yung iyong paningin at pananaw. At tignan mo naman yung mga tao sa paligid mo. Pamilya mo, kapwa mo, kapatid mo, kaibigan mo, kaklase mo, katrabaho mo. Kung sino-sino sa kanila ang kailangan ng kaligtasan. Kasi sabi ng Matthew 5:14-16, "You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house." Diba? Yes. Dati, yun ang parang misteryo kay Nanay Susan. Pag ko na rin, gumagala kami. Sabi niya, "Pastor, ang ganda-ganda dito sa Tagaytay, no? Pero isang araw, sisirain to ng Diyos." Parang ako rin, nung sinabi yun ni Nanay, napaka-misteryo rin para sa akin nun, na oo nga, ba't ang ganda-ganda nito, sabay sisirain lang isang araw? Ang sagot, kasi heaven and earth, di ba? Heaven tsaka earth, nagkasala. Merong kasalanan. Kaya ang gagawin ng Panginoon, new heaven and new earth. Talagang, kung totoong meron, kung di ba, yung mundo, meron sila tinatawag na global reset. Pero ito, ang sinasabi ng Bible, new heaven and new earth. Hindi lang basta reset, na pipindutin lang ng Diyos, kundi magbibigay siya. Di ba? Ibababa niya yung bagong langit at bagong lupa. At yun ang dapat nating abangan. Di ba? Kaya for example, ikaw, sino sa inyo, kunwari, pag may inaabangan, nagsasawa na kayo. Di ba? Halimbawa, pag may inaabangan, habang dumadating yung inaabangan mong yon, mas lalo ka na-excite. Hindi yung, ayoko na. Di ba? Kunwari, magyayaan kayo, "Oy, dito sa light group, kakain tayong pizza." Ngayon, naaamoy mo na yung pizza, oh. Uy, sarap, amoy pepperoni. Uy, sarap ng Hawaiian. Di ba? Talaga namang na-excite ka na. Sarap, dalawang slice agad akin, ha? Ganyan. Excite ka na, di ba? Hindi yung, kung kailan mo naaamoy yung yung pinya na nasusunog na. Hindi yung, di ba, naaamoy yung aroma. Doon ba, uwi na tayo? Di ba? And marami sa mga tao ganun. Nasa-sense na nga nila't lahat, nababalita na, naaamoy na ang pagdating ng Panginoon, dun pa sumusuko, dun pa umaayaw, dun pa napapagod, dun pa nawawala ng motivation. Diba? Kaya nga kulang na lang, tampalin ng katabi, "Hoy, gumising ka." Diba? Gumising ka, uy. Hindi sa Diyos yung nararamdaman mo. Kasi kung sa Diyos yan, excited ka dapat. Kaya gano'n na nga lang yung award yung crown na ibibigay, di ba? Dun sa mga excited to the glorious appearing of our Lord Jesus Christ. Bibigyan din sila ng crown. Dun sa mga na-excite. Di ba? O ngayon, paano yun dun sa mga napagod na?
Paano yung sa nagsawa na o wala kayong crown? Kasi ang paghintay sa Panginoon, it takes faithfulness yan. It takes patience. Tinetest din yung faith mo kung hanggang saan ka, hanggang kailan ka maniniwala. O isa ka ba sa mga tao na, yoko na, pangit, yoko na, laging ganon? Pero hindi, ibahin mo ang sinasabi ng Bible. Habang mas nakikita mo, napapalapit na ang Panginoon, mas nababalitaan mo, mas nadadama mo, mas naaamoy mo, mas lalo kang maging excited. Mas lalo kang magsipag. Mas lalo kang magtiyaga. Kasi malapit na eh. Di ba? O mga runner, nakakita na kay runner? Yung mga atleta? Malapit na yung finish line. Iyoko na. Ayan na oh. Di ba? Parang minsan, sorry sa term ang ano mo doon, ang comment mo, stupid. Ang bobo. Di ba? Kaya, lapit no. Ayan na lang, itatouch mo na lang oh. Iyoko na. Di ba? And marami sa mga Kristiyano ganun. Kung kailan malapit na ang rapture, kung kailan papalapit na yung breakthrough, kaya sinend ko sa GC yun, yung kay David Hernandez. Do not give up. Di ba? Sabi niya, I would rather to believe in God. Mas gusto kong maniwala sa breakthrough, sa ibibigay sa akin ng Panginoon at dumating yon kaysa naman sa sumuko ako, tas makita kung paparating na yon, dumating na yon. Naintindihan? And ganun din sa case ko. Mas okay sa akin, I'd rather na maniwala na darating ang Panginoon kaysa tumalikod ako, then isang araw mabalitaan ko na lang. 'Di ba? Mag-chat ako sa GC, andyan pa ba kayo? Wala nang nagchat-chat kasi na-rapture ng lahat. Naintindihan? Kaya ang sabi dito, look ahead. Okay? Habang dumadagdag ang taon, 2025, 2026, 2027, hindi mo yan dapat ikapagod. Mas lalong na-excite ka kasi malapit na. Konti na lang. Look ahead. Naintindihan? Amen? Amen. Diba? Kasi sabi, this is the hope that we have. Next, we are Christians and Christians are a people of hope. Kapag Kristiyano ka, people of hope ka, hindi bagay sa iyo ang walang pag-asa. Kasi mga Kristiyano, laging may pag-asa. Amen? Laging positibo sa buhay. Kaya ngayon 2025, sabi ko dun sa mga leaders, ang baunin nyo ngayon 2025, dapat mas lalo kayong filled with faith. Dapat mas lalong positive. Kasi kung hindi, wala. Susuko kayo. Pag negative. Sabi we have hope that God's got this. Balik. Sabi, we've read the last chapter. Nabasa natin ang dulo ng Bible at maganda ang ending nun. Di ba? Sabi, we know how it's going to end and so we got hope. Di ba? Sino sa inyo nakapanood ng pelikula tapos pinapakwento sa'yo, ang totoo, maganda ang ending. Sabi mo dun sa kinwentuhan mo, hindi ko alam. Nadismaya ako. Samantala, maganda ending. Di ba? Kung ikaw, alam mo ang ending ng Bible, alam mo ang ending mo, dapat hopeful ka. Alam mo na sa ending panalo ka, dapat masaya ka. Dapat energetic ka, full of enthusiasm ka. Amen? Amen. Intindihan? Kasi ito yan, no? Ito yung sinabi ko sa leading servant. Kasi ito, life without Christ is a hopeless end. Pero, but life with Christ is an endless hope. Itatak mo yan sa bilbil mo nang hindi mo malimutan. Ano sabi? Pag wala ka kay Jesus, meron kang sorry. Hopeless end. 'Di ba? Ang end mo hopeless. Pero pag na kay Jesus ka, yes, ano 'yon? Endless hope. Walang katapusang pag-asa. Amen. 'Di ba? Kaya dapat ang muka puno ng pag-asa. Ang ngiti, puno ng pag-asa. Ang buhay Kristiyano, puno ng pag-asa. Pag nag-aaral, puno ng pag-asa. Pag nagtatrabaho, ang saya-saya, punong-puno ng pag-asa. Pag naglilingkod, ang saya-saya, ang sigla-sigla kasi puno ng pag-asa.
Kasi we have endless hope. Kaya sabi nga ng Matthew 42 to 44, therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come, but understand this, if the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. So you also must be ready. Sabi nyo, ready. Because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Diba? Kung kailan pa nga hindi ina-expect, dun pa darating. Okay? Pwedeng ngayon, pwedeng mamaya, pwedeng bukas. Kaya ngayon, anong lagay ng puso mo? Diba? Kung halimbawa ngayon, darating ang Panginoon, anong lagay niyan? Inaayos mo ba yan? Pinapasiyasat mo ba yan? Yan ba ay tamad na sa mga pinaggagawa sa Panginoon? O ang sigla-sigla? Diba? Alam nyo, hindi tayo kagaya ng ibang tao. Hindi tayo kagaya ng ibang mundo. Ibang tao ng mundo. Diba? Kasi tayo ay mga Kristiyano. Alam natin, ito ang alam natin, no? The Lord is coming and He will fix it all. Amen? Oo, gulo-gulo na, no? Pero tatandaan nyo, He will come and save you. Tatandaan nyo, darating siya at ililigtas ka niya. Kaya in the meantime, I'm going to looking up. Diba? Habang naghihintay ka kay Lord, I'm going to be looking in. I'm going to be looking back. I'm going to be looking around. And I'm going to do all this with an expectation that I'm looking forward to Him coming and restoring it all. But I'm gonna do my part now. Anong part mo? Yun ang gawin mo. Okay? Ano ulit yung mga look na yun? Una, look up. Tingin kay Lord. Okay? Ngayong taon, tingin lagi kay Lord. Huwag mong aalisin yung tingin kay Lord. Di ba? Pangalawa, look in. Laging ipasayasat ang loob, ang puso, ang isip at ang puso kay Lord. Then magpalinis. Pangalawa, look back. Lagi nating titignan yung ginawa ng Diyos 2,000 years ago. Subok na ito. Diba? Subok na matatag. Subok na matibay. Yun ang quotation ng isang, ano ba yun? Plywood ba yun? Diba? Pero si Lord talaga ang ganun. Diba? And sunod, look around. Tingnan mo. Tingnan mo yung mga katabi mo. Tingnan mo yung mga kaibigan, kapwa mo. Sino dyan ang kailangan ng tulong? Tulungan mo. And last, look ahead. Look to the future. Di ba? Tingin ka na malapit nang dumating si Lord. Asahan mo yun. Kaya dapat maging ready ka. Kaya ito yung iniwan ko sa BBS, di ba? Tsaka dun sa mga leading servant. Habang nandito pa tayo, go as far as you can see and see how far you can go. Ulit, go as far as you can see. Hanggat nakikita mo, sige, punta ka dun. Abutin mo yun. Diba? And see how far you can go. At makikita mo kung ano ang kaya mong magawa para kay Lord. Amen? Amen. So sige, let's pray. Aming Ama, Diyos na buhay, kami po ay lubos na